Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Case number 002-2011, impeachment trial of Honorable Chief Justice Renato C. Corona. You will not follow the subpoena of this impeachment court? This is not a request. This is an order. Bakit hindi niyo po maibigay ang salin sa amin? We will now run the risk of having a showdown between the impeachment court and the Supreme Court. Malinis po ang aking konsyensya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalang-hiyan. I vote to hold the Chief Justice guilty as charged. Mayo 29, matapos ang 40 araw na paglilitis kay Chief Justice Renato Corona, nagbaba na ng pasya ang impeachment court. Si Chief Justice Renato Corona natanggal sa pwesto. Balikan po natin ang mga pangyayari, mga di malilimutang tagpo at mga personalidad na ngayon bahagi na ng ating kasaysayan. Ako po si Vicky Morales, samahan niyo ako sa espesyal na pagtatanghal ng GMA News and Public Affairs, ang Hatol Guilty. Mayo 2010, nanumpa bilang punong maestrado ng Korte Suprema si Renato Corona. Inappoint siya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sinasabing matagal ang pinagsamahan ni na Corona at Arroyo. Vice-presidente pa lamang siya. Si Corona na ang Chief of Staff at tagapagsalita ni Arroyo. Hanggang maging presidente si Arroyo, bukod sa pagiging Chief of Staff at spokesman, nagsilbi rin si Corona bilang Acting Executive Secretary ni Arroyo. Noong 2002, itinalaga naman si Corona na Associate Justice ng Supreme Court. Pero nang italaga ni Arroyo si Corona bilang punong maestrado, 2 araw matapos ang 2010 presidential elections, may mga umalma. Dinala nila ang kaso sa Korte Suprema. Midnight appointment daw ang ginawa ni Arroyo. Malinaw daw ang mga probisyon dito ng saligang batas at ng Omnibus Election Code. Pero ayon sa Korte Suprema, hindi sakop ng prohibisyon sa presidential appointments ang kataas-taasang hukuman sa ilalim ng Article 7, Section 15 ng Konstitusyon. Tanging executive at lower courts lang daw ang sakop nito. Please raise your right hand. Natutuparin ko ng buong katapatan. Kaya nang maluklok siya bilang ika-15 Pangulo ng bansa, hindi ito sumunod sa tradisyon. Sa halip kasi na manumpa sa harap ng Chief Justice, kay Associate Justice Conchita Carpio Morales siya nanumpa. Nang panahon ito, halata na raw na may tensyon sa pagitan ng Pangulo at ng Chief Justice. Pero simula pa lang ito ng sunod-sunod na banggaan ng punong ehekutibo at punong maestrado. Nariyan ang pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional sa kauna-unahang executive order ni Presidente Aquino na lumilikha sa Truth Commission. Sinumulan natin ito sa pagbuo ng Truth Commission. Unang hakbang pa lang natin, may barikada na agad. Labag daw kasi ito sa Equal Protection Clause ng Konstitusyon dahil sa pag-focus nito sa administrasyon ng dating Pangulong Arroyo. Inilagay ng Department of Justice sa Immigration Watchlist Order si dating Pangulong Arroyo matapos siyang ireklamo ng electoral sabotage at plunder. Kasunod nito, hiniling niya na makapagpagamot siya sa ibang bansa pero hindi ito pinayagan ng DOJ. My order is a denial of the request. This is no longer injustice. This is already cruelty. Kaya dumulog si Arroyo sa Korte Suprema na agad namang naglabas ng temporary restraining order laban sa DOJ upang hayaang makaalis ng bansa si Arroyo. Pero hindi agad kinilala ng DOJ ang TRO kaya napigilan pa rin ang pag-alis ng mag-asawa. At habang nagsasabong ang DOJ at ang Supreme Court sa issue nito, naisampa sa Pasay RTC ang kasong electoral sabotage laban kay Arroyo at isang warrant of arrest ang inilabas laban sa kanya.
kung kaya't hindi rin nakaalis ng bansa si Ginang Arroyo. December 12, isang impeachment complaint ang ipinagtibay sa Kamara. 188 kongresista ang pumirma rito. Bilang nalampas pa sa 1/3 na boto na kinakailangan ng Kamara para ma-impeach si Corona. Sa palagay ko, ito ang mother of all blackmails. Maraming mga kasama na ayaw sanang pumirma. Ngunit pag hindi na pumirma, tinatakot na hindi marirelease ang kanilang PDAP in 2012. Hindi utos, but he is definitely in favor of it. He had been talking about this. It is really our own doing, pero with his full support. The Secretary General is indeed directed to endorse the impeachment complaint to the Senate as in manner as provided for like last week. 8 mga article of impeachment ang inakyat ng Kamara sa Senado. Lahat nakasentro sa 3 batayan: betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption. Renato C. Corona! Bibihirang lumabas sa publiko ang mga wes, lalo na ang mga maestrado ng mataas na hukuman, kaya marami ang nabigla nung isang palabang Corona ang humarap sa publiko. Itong impeachment ay dala ng kasakiman na magkaroon ng isang Korte Suprema na kayang diktahan, na nakukuha sa tingin at magkakandarapang ipatupad ang kanilang bawat hiling. I haven't spoken to the President on that point, so I will not make any comment on that. Mainit ang bangayan, bagamat hindi pa formal na nagsisimula ang laban. Sa harap ng Senado, may depensa at prosekusyon. May tagisan ng argumento, harapan ng saksi at angkinan ng sinasabing katotohanan.